Una sa lahat, presyo ng diesel at kerosene magtataas na naman sa ika-10 sunod na linggo. Pati gasolina walang preno sa pagtaas. Kaya ang ilang motorista humahabol ng magpakarga bago ipatupad ang oil price hike mamayang hating gabi. Ang buong detalye, abangan maya-maya lamang. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight, Economic team ng Marcos administration kumambyo matapos amining hindi sila nakonsulta sa rice price cap. Nag-resign opisyal ng Finance Department, giniit na hindi price cap ang solusyon sa mahal na bigas. extra rice sa mga karinderya, 15 pesos na. Mga may-ari ng sari-sari store, humihingi na rin ng ayuda. Pagtanggal ng pangalang Marcos sa mga katagang dikturang Marcos sa leksyon sa Araling Panlipunan, inalmahan ng ilang grupo. Ombudsman Samuel Martires gustong ipatigil ang pagpapublish ng COA ng mga audit observation sa mga ahensya ng gobyerno. Mga mangingisdang Pilipino hindi na makapalaot sa Baho de Masinloc dahil sa mas mahigpit na pagbabantay ng Chinese Coast Guard. Sa sarili nating pangisdaan ay para tayong mga magnanakaw. At kilalanin ng bagong P-pop group na sinasamahan ng sign language ang kanilang mga sayaw. Nabigla sa price cap sa bigas ang mismong economic team ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi raw kasi sila nakonsulta o kinonsulta bago ito pinatupad. Pero di nagtagal, nagpayag din sila ng suporta sa ipinatupad na price cap. Sa kabila niyan, iginiit na nagbitiw na opisyal ng Finance Department na hindi price cap ang solusyon sa mahal na bigas. Nasa frontline ang balitang yan si Rainiel Pawid. Nagpahayag ng suporta ang Department of Budget and Management at buong economic team sa desisyon ni Pangulong Bongbong Marcos na magpataw ng price cap sa bigas. Yan ay matapos aminin ni Finance Secretary Benjamin Diokno noong Biyernes na nagulat sila ni Socio-Economic and Planning Secretary Arsenio Balisacan nang ilabas noong September 1 ang Executive Order No. 39 na nagtatakda ng 41 at 45 pesos na price cap sa bigas. Ang kontrobersyal na executive order na yan ang siyang naging dahilan kaya nalagasan ng isang eksperto ang Department of Finance. Nag-resign si Shelo Magno bilang Finance Undersecretary. Pag-amin niya sa News 5, mismong si Diokno ang nagsabi sa kanyang pinasisibak raw siya ng Malacanang. There was an instruction for me to be removed, so I resigned. So when was this done? Hindi na binanggit kung sino sa palasyo ang nag-utos na tanggalin si Magno. Ayon kay Magno, ang Facebook post na ito na nagpapakita ng pagtutol niya sa price cap sa bigas ang dahilan kaya siya nag-resign. Sinagundahan din ni Magno ang sinabi ni Diokno na hindi kinonsulta ang economic team kaugnay sa price cap. Naniniwala rin siyang hindi ito ang solusyon sa mahal na bigas. Ang dapat daw gawin, tuldukan ang hoarding o mga nang-iipit sa supply ng bigas. We have a sufficient supply of rice until the end of the year. So, ang question talaga is, so why do we have the price cap? Even with the price cap, hoarding will actually worsen. Si dating Agriculture Undersecretary Fermin Adriano naman, ipinunto ang kahalagahan na alam ng economic managers ang mga ganitong price cap bago tuluyang ipatupad. It should not have happened. It should not be the case because you have your economic managers to give you a lot of wisdom about the principles of economics. Sa huli, naglatag ng mga rekomendasyon ng DOF at NEDA para mapababa ang presyo at mapanatiling sapat ang supply ng bigas sa bansa. Una, dapat umanong pansamantalang gawing 0 hanggang 10% ang taripa sa imported na bigas. Una, dapat umanong pansamantalang gawing 0 hanggang 10% ang taripa sa imported na bigas. Pangalawa, hikayatin ng private sector na mag-angkat ng bigas sa tamang panahon. Pangatlo, ipatupad ang Super Green Lane o ang paggamit ng electronic data interchange sa pag-i-import. Pang-apat, pansamantalang i-exempt sa toll ang mga truck na may kargang produktong pang-agrikultura
para mapabilis ang biyahe. At panghuli, ituloy ang pinamimigay na ayuda sa mga maliliit na rice retailer na tinamaan ng price cap. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. 15 pesos na po ang extra rice sa mga karinderya, habang mga may-ari ng sari-sari store na nagbebenta ng murang bigas, humihingi na rin po ng ayuda. Nasa Frontline balitang yan si Elaine Fulgencio. Kahapon lang nagtaas ng presyo ng kanin sa kanyang karinderya si Marivic. Mula 12, 15 pesos na ngayon ang isang takal ng kanin. Alam ni Marivic na mabigat sa bulsa ng kanyang mga suki ang 3 pisong dagdag. Pero no choice daw siya sa mahal ngayon ng bigas. Yung isang kaban na kinukuha ko, 2.8. Dating 2.50 siya eh. So ang laki ng itinaas ng bigas talaga. Hindi naman daw kayang isakripisyo ni Marivic ang kalidad ng bigas na ginagamit niya para lang makamura. Isa si Marivic sa mga may karinderyang hindi magawang magsaing ng 41 pesos na regular wheeled rice at 45 pesos na wheeled rice na ipinatutupad alinsunod sa price cap. Ayon sa Philippine Association of Stores and Carinderia Owners Incorporated, ayaw tangkilikin ng mga miyembro nila ang mas murang bigas. Bukod kasi sa durug-durug na, kadalasan may amoy pa. Ipapakain mo yun sa karinderya na ang, syempre, yung 75 pesos, ano na yun, may kanin at ulam na. Sasabihin sa inyo, ano ba naman ito? Karinderya nga kainan namin, pakakainin mo pa kami ng durog na bigas. Kasama rin sa 7,000 miyembro nila ang mga may-ari ng mga sari-sari store na karamihay pinili na raw tumigil magbenta ng murang bigas dahil wala namang bumibili. Sobra pong talagang pabigat na po ito para sa amin. Ngayon pa lang tayo nakakaahon, ngayon pa lang din yung iba naming miyembro ay nagbubukas, tag-uumpisa. No? Ito na naman po yung sumalubong sa mga kamiyembro namin. Wala pa rin daw sa mga miyembro nilang nakakatanggap ng pangakong ayuda. Ang meron lang po talaga na nabalita namin sa TV, nagbibigay sila doon para sa mga rice retailer na dyan sa may palengke namin. Pero sa hanay po namin, wala po. Kinumpirma ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na kasamang mga may sari-sari store sa 60,000 retailers na makakatanggap ng ayuda. Inuna lang daw magpamahagi ng 15,000 pesos na ayuda sa mga rice retailer. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Suportado ni Finance Secretary Benjamin Jokno ang panawagang gawing kalihim ng Department of Agriculture, Sineda Secretary Arsenio Balisacan. Ayon kay Jokno, akma para kay Balisacan ang posisyon dahil sa kanyang kaalaman pagdating sa agrikultura. Si Balisacan ay naging Agriculture Undersecretary noong administrasyon ni dating Pangulong Gloria Arroyo. Nag-aral siya ng Agricultural Economics sa Don Mariano Marcos Memorial State University bago nagpatuloy ng pag-aaral sa University of the Philippines, Los Baños. Sa ngayon, si Pangulong Bongbong Marcos ang tumatayong kalihim ng DA. Naiipit ang kabuhayan ng mga mangingisdang Pilipino sa lumalalang tensyon sa West Philippine Sea. Ang masakit pa, sila pa raw ang nagmumukhang magnanakaw sa sarili nating teritoryo. Nasa Frontline balitang yan si Gio Robles. Nilipat kami doon sa harapan, doon sa bibig ng Arboro, sa Bukana. Ito ang video na ibinahagi sa News 5 ng ilang mangingisdang pumalaot sa Scarborough Shoal. Kuha yan noon pang Mayo nang magpunta sila sa Scarborough o Bajo de Masinloc na kilalang mayaman sa marine resources. Sa isa pang kuha, maaaninag ang mga bahura. Tila abot kamay na ng mga mangingisdang Pinoy pero hindi nila ito magawang lapitan dahil sa takot sa China. Chinese Coast Guard, yung dalawa. Yung kulat Ayaw na raw nilang makipagpatintero sa mga puting barko ng China Coast Guard na nakabantay doon, gaya ng makikita sa video na ito. Lumipas ang mga buwan, mas lalong tumindi ang tensyon sa West Philippine Sea. At hanggang ngayon, ayon sa mga mangingisda, hindi pa rin sila makalapit sa Bajo de Masinloc. Mga 5 miles sa Bukana, sasalubungin ka na nila. Laging may nakabantay sa Bukana ng 2. Tapos sa mismong loob ng lagon, may 2 din na nakangkurahi lagi. Habang ang mangingisdang si Luis Fontillas na higit 3 dekada nang pumapalaot, napilitan ng mangisda sa ibang lugar dahil sa mahigpit na pagbabantay ng mga Chino sa Scarborough.
Tandang-tanda pa raw niya kung paano sila harangin, buntutan at palayasin sa sarili nating teritoryo. Yung bang niga po nila, ina-announce nila na aalis kami. Go back, ganun. O binababa nila yung light boat nila na maliit. Tapos pupuntahan kami, palilikuin kami ganun, papalayo kami. Pero giit ng Armed Forces of the Philippines, nakakapangisda pa rin naman ang mga Pilipino sa Scarborough Shoal. Katuwang pangaraw nila ang Philippine Coast Guard, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at National Intelligence Coordinating Agency. Kinarek nga yan ng ng NTFWPS na nakakapangisda na sila. Di ko lang alam kung saan. Bagay na pinabulaanan ng mga mangingisda. Hindi po makatotohanan yun. Dito po sa Scarborough Shoal, ni isang mga mangingisda po natin, wala pa akong natatanda ang inescortan ng ating mga Philippine Coast Guard. Sabi ko nga, dahil sa sarili nating pangisdaan, ay para tayong mga magnanakaw. Giit pa ng New Masinloc Fisherman Association, dapat tayo ang nagtataboy sa China at hindi ang kabaligtaran. Maaari nga lang po kami na makipagdigmaan sa kanila para patabuyin namin sila ron. Gagawin namin pero hindi lang namin sila kayang tapatan. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Nakakalito raw ang audit report ng Commission on Audit. Kaya naman hiniling ni Ombudsman Samuel Martires na itigil na ang pagsasapubliko nito. Nasa Frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Thank you. May ilang panawagan ng Office of the Ombudsman sa pagsalang nito kanina sa House Appropriations Panel para sa kanilang 2024 budget. Hiling ni Ombudsman Samuel Martires, sana raw alisin na sa provisions ng General Appropriations Act ang pagpapublish ng Audit Observation Memorandum ng Commission on Audit. Ito yung written notification ng COA sa mga ahensya para ipaalam ang kanilang deficiencies o pagkukulang na nangangailangan ng pagpapasa ng mga kaukulang dokumento. Kasi sa pananaw po ng isang tao, pag nabasa niya na mayroong yung Audit Observation Memorandum sa isang 10 million project ay mayroong kaunting aberya, ay sasabihin na kagad ng tao na itong government official ay kumikita doon sa 10 milyon na proyekto. Ang hindi lang pala na-submit ay resibo. Ang ombudsman ang nag-iimbestiga sa mga reklamo laban sa mga anomalya ng mga opisyal ng gobyerno. Ayon kay Martires, napapasama raw ang ombudsman kapag ibinabasura ang kaso laban sa kinukwestiyong ahensya dahil sa kakulangan sa ebidensya. Kasi pag nag-file po ng kaso sa ombudsman, dinismiss namin ang kaso kasi wala naman. Anong sasabihin? Nalagyan na naman ng ombudsman. Pag ganyan po sana totoo po na may naglalagay sa ombudsman. At pag final ng ombudsman sa husgado, dinismiss din ng husgado dahil wala talagang ebidensya, tapos na yung audit, wala namang problema, kawawa naman din pati yung mga huwes na pagbibintangan na nalagyan. Wala pang sagot dito ang COA. Nauna nang iminungkahi ni Martires ang pagpapataw ng penalty sa mga magkokomento sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng mga opisyal ng gobyerno. Nauna na rin siyang naglabas ng mas istriktong requirements sa pag-access ng publiko sa SALN. Nasa 4.98 billion pesos ang panukalang pondo ng Office of the Ombudsman sa 2024, mas mataas kumpara sa 4.7 billion pesos na budget nila ngayong taon. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Susunod, DepEd kinumpirma ang kumalat na memo na nagpapatanggal sa pangalang Marcos sa title ng lesson tungkol sa panahon ng diktadura. Senator Raffy Tulfo isinusulong na bigyan din ng confidential funds ang Department of Migrant Workers. Para saan naman kaya? At Senator Risa Ontiveros bumuelta sa patutsada sa kanya ni VP Sara Duterte kaugnay sa confidential funds. Lahat naman ng ahensya naglalabas ng proposed budget. Hindi kayo special. Magbabalik pa ang Frontline Tonight.
na diktadurang Marcos, pinagutos ng DepEd na tawag na lamang na diktadura ang paksa ng isang leksyon sa bagong curriculum sa grade 6. Marin po yung tinutulan ng ilang grupo na lantaran naman ng pagbura sa mga tunay na nangyari sa kasaysayan. Nasa frontline na balitang yan si Laila Pangilinan. Kabilang sa mga pinag-aaralan sa grade 6 ang panahon kung kailan nanungkulan si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Sa ilalim yan ang subject na araling panlipunan ng matatag curriculum, ang paksa ng leksyon, Diktadurang Marcos. Kamakailan lang, kumalat sa social media ang internal memorandum na ito na galing sa Bureau of Curriculum Development ng Department of Education. Base sa memo, sumusunod daw ang Bureau sa kautusan ng DepEd na baguhin ang titulo ng paksa. Pinapaalis ng DepEd ang salitang Marcos. Kaya imbes na panahon ng Diktadurang Marcos, tatawagin na lang itong panahon ng diktadura. Kinumpirma naman ng DepEd ang nasabing memorandum. Pinadala nga raw ito sa opisina ng Undersecretary for Curriculum and Teaching. Paliwanag dyan ng DepEd. Pagka tinignan niyo po ang curriculum, kung susudiin po natin, ang pagkakalatag ng mga paksa ay hindi particular sa tao o namumuno, kung hindi sa mga pangyayaring pangkasaysayan at layunin na bigyang pagkakat sa kanilang pagtatangasa ng demokrasya sa kasalukuyan. In other words po, inorganisa lang po natin ang ating curriculum guide. Kinundi na ito ng grupo ng mga guro na Congress of Teachers and Educators for Nationalism and Democracy. Ayon sa grupo, ang pagbabagong ito ay malinaw na estratehiya ng kasalukuyang administrasyon na baguhin ang madilim na kasaysayan ng pamilyang Marcos. Isaan nila itong lantarang halimbawa ng disinformation sa pamamagitan ng pagmamanipula sa kasaysayan. Paglilinaw naman ng DepEd, hindi pa naman daw final ang direktiba. Itinanggi rin ng DepEd na may political pressure sa likod ng revised curriculum. Lumabas ang internal memo ilang linggo bago ang anibersaryo ng pagdeklara ng martial law. Wala pang pahayag ang Malacanang kaugnay rito. Kanina, dumalo si Pangulong Bongbong Marcos sa paggunita ng ika-106 na kaarawan ng kanyang ama sa Batac, Ilocos Norte. Nag-alay siya ng bulaklak sa bantayog ni dating Pangulong Marcos Sr. Gusto raw ni PBBM na maalala ng taong bayan ang mga pamanang iniwan ng kanyang ama para sa ating bansa. For the peace and order that he fought and stood for, the development that he inspired our own citizens to build, and the dreams that he left in the hearts of many, he remains a true Filipino and Ilocano icon whose exceptional mind matched the nation-loving spirit that he possessed and that he demonstrated. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Nagharap na sa Senado pero sa isang pahayag idinaan ni Vice President Sara Duterte ang banat niya kay Senator Risa Hontiveros na komisyon sa confidential funds. Gito Duterte, puro drama lang ang senadora. Welta naman ni Hontiveros sa OVP, hindi kayo special. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Muling binakbakan ni Vice President Sara Duterte ang mga mambabatas na kumikwestiyon sa patuloy na paghingi ng confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education. Sa isang pahayag, kabilang sa mga binanggit ni Duterte, si Senator Risa Hontiveros. Bagamat nagagawa raw aliwin ng senadora ang publiko sa kanyang flair for drama sa mga pagdinig, nangangarap lang na iligal ang paglilipat ng confidential funds sa OVP. Bukod kay Hontiveros, dawit din sa tirada ni VP sina House Deputy Minority Leader Franz Castro at mga miyembro ng Makabayan Bloc. Dagdag pa ni Duterte, hanggang ngayon ay walang maipakitang konkretong ebidensya para suportahan ang aniyay marumi nilang imahinasyon. Dahil sa kahihiyang dala ng mga nasabing individual sa Senado at Kamara ay hindi na sila dapat bigyan ng atensyon. Nitong nakaraang linggo, kinuwestiyon ng mga mambabatas ang paglipat ng Office of the President sa OVP ng 221 million pesos na budget. Sa perang yan naabot sa 125 million pesos ang naliquidate bilang confidential funds. Pinasalamatan naman ni VP Duterte si Pangulong Bongbong Marcos at iba pang opisyal ng administrasyon dahil sa patuloy na pagsuporta sa kanya. Ayon naman sa Office of the Executive Secretary, may kapangyarihan ng Pangulo na aprubahan ng ganitong transfer sa ilalim ng Fiscal Year 2022 Contingent Fund. Matapos ang pahayag ng Vice Presidente, agad pumalag si Senador Risa Hontiveros. Napakababa na yata ng standards ng OVP. Gagawin mo lang ang trabaho mo
amusing na agad. Trabaho lang, walang drama. Siningil din ni Hontiveros si VP Sara sa sarili nitong pahayag sa Senado. Akala ko ba, VP Sara, the OVP can live without confidential funds? Bakit parang pinapawisan na yata kayo dyan? Budget hearing pa lang. Lahat naman ng ahensya naglalabas ng proposed budget. Hindi kayo special. Kung kumpiyansa nga raw si VP Sara sa mga confidential funds, bakit hindi niya ito ipagtanggol at sagutin ng diretso? Tanong pa ni Hontiveros, bakit ba kailangan ng OVP at DepEd ng confidential funds na mas malaki pa sa pondo ng DND at NICA? Bakit ba kailangan niya ng napakalaking pondo na walang audit o disclosure sa publiko? Given the significant responsibility of government officials, I expect a shred of competence when it comes to fiscal matters, like any Filipino taxpayer. Sa isang pahayag naman ni House Deputy Minority Leader Franz Castro, hindi entitled sa confidential funds ang OVP dahil hindi naman ito nakalagay sa approved 2022 national budget. Kaya dapat lang ipaliwanag ni VP Sara kung saan ginamit ang bawat sentimo ng 125 million pesos na galing sa Office of the President. Welta naman ni VP Sara, assumption lang ni Castro na walang confidential funds na itinalaga para sa OVP noong nakaraang taon. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Habang binabatikos ang paghingi ng ilang ahensya ng gobyerno ng milyon-milyong pisong confidential funds sa budget hearing ng Department of Migrant Workers sa Senado, kusang sinusulong ni Senator Raffy Tulfo ang confidential funds para sa DMW. Pero Bok, saan naman gagamitin ng DMW ang confidential funds? Okay. Sabi ni Senator Raffy Tulfo kasi, Bok, sa dami daw na naglipa ng illegal recruiters, scammers na nanloloko sa ating mga OFWs, whether paalis pa lang ng bansa or yung mga pauwi kasi malamang marami-raming ipong pera. Sabi ni Senator Raffy Tulfo, dapat na raw talagang bigyan ng confidential funds ang DMW para daw mabigyan sila ng pondo, makapangalap ng impormasyon at ng masawata itong mga nanloloko sa kanila. Sabi ni Senator Tulfo, Bok, pwedeng simulan sa 25 to 50 million pesos kasi kung yung ibang araw agencies binibigyan ng daan-daang milyong confi funds, correct? Eh, dapat daw bigyan na rin yung DMW. At bilyon-bilyon, correct. So pakinggan lang natin itong pahayag ni Senator Tulfo, basically kung bakit nga rin niya gustong bigyan ng confi funds itong DMW. Napakarami dyan mga scammer na ang binibictimize ay mga OFWs. Love scam, piniperahan, kinikikilang, kaya karamihan sa mga OFWs, pagbalik dito, wala ng pera, ubos ng pera dahil niloloko ng mga scammer. Inuubos yung kanilang mga pera. So, we need intel information. DMW need intel information para tugisin ng mga ito, tugisin ng mga illegal recruiter, illegal recruitment agencies, tugisin ito mga scammers na ito. Pero as it is pa, Bok, hindi nila natutugunan ng DMW ang problema ng mga scammers at mga illegal recruiters? Sa paliwanag, Bok, ng DMW, natutugunan naman nila. Kasi meron silang sangay na tinatawag na Migrant Workers Protection Bureau. Ito nagsasagawa ng surveillance ng mga inirereklamong recruiters. Sila rin may kakayanan magpasuspende, magpasara ng mga recruiter na nangaabuso, mag-take down ng mga social media posts na pinanggagalingan ng scam. So, ang sinasabi ng ilang mga senador, Bok, na kontra sa pagbibigay ng confi funds, bakit pabibigyan ng confi funds? Palakasin na lang yung bureau na yon, yung Migrant Workers Protection Bureau na yon. Total, nagagawa naman yung trabaho. Bigyan na lang ng dagdag na pondo kasi mukhang effective naman sila. So, pakinggan lang natin si Senator G.V. Ejercito. Siya yung chairman, Bok, ng Finance Subcommittee na duminig sa budget ng DMW kanina. Maging example tayo na civilian departments, do not do this. Dapat iwan na lang natin sa mga those departments or agencies that are concerned in national security. Strengthen na lang yung ating bureau under Yusek Bernard Olalia. Total, epektibo naman kayo eh. So that we don't get to use anymore, we don't have to use confidential intelligence fund. So, ibig ko sabihin, nakapag-surveillance sila ng walang confidential funds na nakalat. Yes. Oo, nakapag-surveillance sila. At the reason why nakapagpasuspende sila at nakapagpasara sila ng mga illegal recruiters. Sulitin ko yun, ha? So, nakapag-surveillance sila ng walang confidential funds? Yes.
Malinaw. Ulitin ko ba yan? Ulit. Nagagawa, kaya sinabi nga ng DMW, nagagawa nila yung trabaho nila. Okay. So, malinaw yun. Anyway, ano bang hinihingi ng DMW for next year, for 2024? And meron ba silang nakapasok doon sa kanilang proposal na confidential funds? Okay. Hinihingi nila, originally sana, Bok, 29 billion pesos. Pero ang binigay sa kanilang Department of Budget and Management, medyo half, 15.3 billion pesos ang inallocate sa kanila. Nung tinanong kung nangihingi din ba sila ng confi funds, ang sabi ni Yusek Hans Kakdak, may hiningi sila na 10 million pesos para sana sa confidential funds. Pero inekis nga yan, Bok, ng DBM, hindi binigay sa kanila. Pero sa huli, bago natapos yung hearing, sinabi rin ng isa pang opisyal ng DBM na kung nabubuhay pa si DMW Secretary Susan Ople, ayaw din niya talaga ng confi funds. Kasi naniniwala daw ang namayapang kalihim na kaya naman nila nagampanan yung kanilang tungkulin sa pakikipagtulungan sa enforcement agencies nang walang confi funds. Teka, pakiulit yung last part niyan. Medyo slow ako ngayon eh. Sabi ni Yusek Hans Kakdak dati, may nanghingi sila ng 10 million. Pero bago natapos yung hearing, sabi rin ng DMW kung nung namayapang Secretary Toots Ople ang tatanungin, ayaw niya rin talaga ng confi Dahil funds. kaya nilang tugunan, kaya nilang gawin ang kanilang mandato, basta makipagtulungan lang sila sa enforcement agencies. Without the confi funds. Okay. Well, salamat, Bok. Inulit ko, ha? Malaman ang mga kwento sa likod ng balita. Totoo yan, Bok, dahil ang bawat balita may konteksto. Susunod, mga namatay sa lindol sa Morocco, patuloy pang dumarami. At bagong P-pop group na Adja, sinamahan ng sign language ang kanilang dance steps. Ika-10 linggo na po ng sunod-sunod na taas presyo sa petrolyo, kaya't habang hindi pa ulit nagtataas, marami na pong humahabol magpakarga. At live po mula sa Mandaluyong City, nasa frontline balita niyan si Brian Basa. Brian, marami na ba nagpapa-full tank at may pang-full tank ba sila? Alam nyo, Bok, bago nyo kami isalang kanina sa ere, kung naisa namin pakita sa inyo kanina ang daming nakapila ritong sasakyan, iba-iba, may motor, may van, may SUV. Diyos ko, pati nga crew cab namin, nakaparada na rin, no? Pero yun nga, patuloy pa rin ang pagdating sa gasolinahang ito ng mga motoristang humahabol na magpakarga ng gasolina. Pauwi na si Jemar matapos ang magdamag na paghahanap buhay bilang delivery rider. Pero dumaan muna siya sa gasolinahan para humabol magpagas. Habol niyang makamenos kahit papaano bago muling tumaas ang presyo bukas. Malaking perwisyo po na tumaas po yung gasolina ngayon. Nababawasan po yung kita sa isang araw. Yun nga po, sir, ang nauwi po sa pamilya, maliit na lang po eh. Si Joma naman na isang motorcycle taxi driver, naabutan naming nag-aabang pa rin ng pasahero. Sayang daw ang kita pag umalis siya nang walang sakay. Lugi talaga, sir. Hindi naman po ganun kalaki yung kita namin. Siyempre po, maggagas pa kami lagi. Ilan lang sila sa mga nagkukumahog na magpagas ngayong gabi para makailag sa bagong dagdag singil sa petrolyo. Simula mamayang hating gabi, 30 hanggang 60 sentimos kada litro ang itataas ng gasolina, habang 10 hanggang 40 sentimos naman sa kada litro ng diesel. At sa kerosene naman, 20 hanggang 50 sentimos ang madaragdag. Dahil dyan, papalo na ng 60 hanggang 86 pesos kada litro ang gasolina sa Metro Manila. May mga gasolinahan namang aabot na sa 82 pesos ang kada litro ng diesel at 91 pesos naman sa kerosene. Sa 10 sunod-sunod na linggong pagtaas ng presyo ng langis, pumalo na sa halos 15 pesos kada litro ang tinaas ng diesel mula July 11 hanggang September 9. Sa gasolina naman, halos 10 piso kada litro na ang itinaas at halos 14 pesos naman sa kerosene. Paliwanag ng Energy Department, bunsod pa rin ito ng konting supply ng langis sa buong mundo. Magbabawas kasi ng oil production ang Saudi Arabia sa susunod na buwan. Bok, tulad na nabanggit namin kanina, kita nyo naman, medyo pakonti-konting dumarating, pero bago kami sumalang sa ere kanina, tulad ng binanggit ko, marami yung mga nakapila rito para magpakarga ng gasolina. Maunang magdagdag singil ang Caltex pasado hating gabi, alas 6 ng umaga naman magtataas ng presyo ang ibang oil companies. Kaya sa mga gusto pang humabol, abay mag-apura na kayo at pumarine na. May oras pa kayo magpakarga habang may pagkakataon. Balik sa inyo. Maraming salamat, Brian Basa. Umakyat na sa halos 2,500 ang mga namatay sa lindol sa Morocco. Marami sa mga nasawi na trap sa mga gusali matapos ang magnitude 6.8 na lindol. Halos mapulbos ang maraming istruktura. May mga alagang aso namang himalang nakaligtas.
Patuloy pa rin ang paghahanap sa iba pang natrap. Ang ilang survivors nagtayo ng mga tent bilang pansamantalang tirahan. Ito na ang itinuturing na pinakamatinding lindol na tumama sa Morocco sa loob ng 6 na dekada. Wala namang napaulat na nasaktang Pinoy roon. Showbiz tonight na tayo. Winner sa pagiging inclusive ang bagong Pinoy pop group na Adja na may pa-sign language sa kanilang dance steps. Isa pang winner ang mga kapatid nating nanood at naglaro sa bagong TV5 interactive game show na Spin Go. Panoorin natin yan. Good luck! We're born ready. And go! 10,000! Nagsimula ng mag-spin ang sayang hatid ng pinakabagong interactive game show sa bansa. Yan ang Spin Go! Hosted by John Arcilla. Sa unang palaro, umabot sa mahigit 10,000 na ang nakipindot sa din-download nilang Spin Go app. May 50 nanalo ng tig-1,000 piso bilang pabuena mano. Iba pa yan ha, sa hanggang 100,000 pesos sa papremyo sa maswerteng spinner. Sa mga makikipindot sa app, don't worry dahil scam-proof ang pagsali. Yung ating mga technicians, of course, ang ating marketing, meron naman silang mga ways kung paano mo ma-detect yan, definitely, na hindi pwedeng magkaroon ng scam na card kasi especially ang mga bawat cards ay sponsored. Unang sumabak sa Spin Go Fever sa studio ang cast ng hit Hapon Champion serye na Pira-Pirasong Paraiso na sina Charlie Dizon at Joseph Marco. Nakapag-uwi ang love team ng total of 100,000 pesos cash prize. Bukod kay John, agaw pansin din sa show ang Spin Gorgeous co-host na si Sam Coloso. And 1, and 2, and up, and pakit lang, gano'n. At para sa mga team bahay, makipindot na at mag-download ng Spin Go app sa inyong Android devices at soon sa iOS. Watch Spin Go! Ang vibrant kid of Bulacan na si JC at ang shy guy of Baguio na si Ash ng top-class rise to P-pop stardom, ngayon may sariling P-pop group na. We are Adja! Which means fighting in Korean. At kahit kaka-debut pa lang nila last September 7, dinagsana agad ng fans ang Adja sa isang mall sa Parañaque. The best day ever, the best day ever. Sobrang blessed po namin po, happy po kasi hindi pa po kami nila-launch pero may mga sumusuporta na po sa amin po. Binubuo ang grupo nila Ash, JC, Ax at Alex. At ang unique sa kanila, sa ibang P-pop group. Ang dance choreography nila may sign language. Yung iba po naming steps po is using sign languages po. Opo. Why sign language? Like, we need to, communicate po sa mga others. Mapapakinggan na sa mga streaming platforms sa mga kanta ng Adja from their debut album na For You. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfuri, News 5. Yan muna ang latest sa showbiz. Diyan lang kayo at meron pa akong ichichika mamaya. Abangan ng mga elementary students sa Sorsogon, viral dahil sa kanilang talento sa pagtugtog ng iba't ibang instrumento. At silipin ang star-studded na Preview Ball 2023. Tuloy-tuloy balitan dito sa Frontline Tonight. Nagpakabog sa kanilang white OOTD ang mga celebrity at influencer na present sa star-studded Preview Ball. Narito ang aking report. Stunning in their all-white outfits. Kanya-kanyang rampa ang mga celebrity at influencer na umattend sa Preview Ball last Friday. Kabilang dyan ang first ever Style Icon awardee ng event na si Marian Rivera na talaga namang stunning in her white blazer. Palagi ko sinasabi kung saan ako komportable, yun ang isusuot ko.
Beauty and confidence naman ang sekreto ng content creator na si Mimiya matapos mapabilang sa best dressed list. Siguro po naniniwala po kasi ako talaga na maganda ako. So, na kaya kong dalhin kahit anong damit, kahit anong okasyon, kaya kong dalhin yung sarili. I really believe in myself. And sana kayo rin. Super proud naman ng isa pang Best Dress awardee na si James Reid sa kanyang girlfriend na si Isa Pressman. Ito ang kanilang first public appearance as a couple. I'm very excited to be here, of course with Isa as my date. Well, I mean, it's been a while since I attended an event too. It's fun, you know, I love dressing up, I love like all the outfits and all that. Naungkat din ang tila twinning moment ni James at ng kanyang ex-girlfriend na si Nadine Lustres sa event ng isang famous clothing brand. Pero, sabi ni James, mismong ang team ng naturang event ang pumili ng outfit para sa mga celebrity ambassador at nagkataon lang daw na nag-match ang kanilang OOTD. Present din si Miss Universe Philippines 2022, Celeste Cortesi. At ang aktres na si Chi Filomeno na parehong elegant and fierce sa kanilang outfits made by fashion designer Chris Wick. Agaw eksena rin ang Drag Race Philippines contestant na si Miss Jade sa kanyang alien-inspired dress. May pasample pa ang multilingual alien queen. Sesora sa kasamasirin sa ba alien fugitive at sa alienification. Bukod naman sa annual Best Dress Award, kinilala at pinarangalan din ang ilang Filipino fashion designers. In-announce na rin sa event na si Julia Barreto ang September cover ng Preview Magazine. At yan ang latest and hottest sa showbiz tonight. Ako si Jania Lipon. Happy Monday mga kapatid! Level up sa thrill at action ang second leg ng Toyota Gazoo Racing Vios Cup 2023. Buhay na naman ang racing fans at nagsama-sama sa Clark International Speedway sa Pampanga. Nagbabalik ang celebrities, influencers at iba pang personalities para magpakitang gilas sa racetrack. On track, just have fun, just be myself and be one with the car. And what's better also is you greet your fans, diba? Whenever they say hi and bring that good energy inside the car and inside the track. Sinabak na rin sa racetrack ang bagong hybrid cars ng Toyota. Our spectators were able to witness firsthand the debut of our Corolla Altis GRS HEV race car on the racetrack. So it did exhibition runs in our circuit championship and the Autocross Challenge. And number two, of course, we saw our new pace car or safety car for this leg, the next generation Tamarao concept. We also gave a sneak peek of our latest Gazoo Racing model, which is the Hilux GRS. Nasubukan mismo ng Vios Cup racers ang lineup ng hybrid cars. I think it's a testament to Toyota's look towards the future of motorsport and sustainability and merging both worlds. It's really exciting times and I look forward to developing the car even more. Champion sa GRGT Cup si Russell Reyes, na sinundan ni Matthew Spencer Ang at Luis Moreno sa second at third place. Sa autocross naman, champion si Laika Tan sa promotional class media. Pinangunahan ni Ezra Domingo ang promotional influencer class, habang si Sigwald Go ang nanguna sa sporting media class. Pagdating sa hybrid class, champion si Milo Rivera, na sinundan ni Niña Jose Altoveros at Marlon Stockinger. Champion naman sa sporting influencer category si Lexi Mendiola. Finding myself, getting a better time each lap, that self-competition is the thing that gets me every race. That's the thing, that's the magic here. Marami pang dapat abangan
Kaya't huwag palampasin ang third and final leg ng Toyota Gazoo Racing Vios Cup 2023. And for our third leg in November, I say this is one thing that you don't want to miss because it's in the third leg that we will find out the season champions, the overall winners for this year. Buti pa sila may pangkarera, no? Kayang-kaya natin ipanalo yun. Tayo pa. Ano sabi mo kanina? Kung ikaw nga, dinatry mo yung natuto pa eh. Yan pa ba ng mga bagong bata? Kayang-kaya mong manalo dyan. Tawang-tawa na naman si Shani. Ilang beses kitang nahuli ng pato ng kotse mo dyan sa labas. Huwag kang nagsisinungaling. Para masati pa ba akong pampag-good night? Grabe ka. Good vibes ang dala ng mga estudyante sa Sorsogon. Oy, rock na rock sila sa pagtugtog ng iba't ibang instruments. Yan ang mga estudyante ng Sorsogon Pilot Elementary School sa kantang Sweet Child of Mine ng Guns N' Roses. Marami na pabilib sa husay nilang tumugtog ng gitara, violin, ukulele at drums. Oy, kahit mga grade 4 to 6 pa lang sila, mala rockstar na ang mga estudyante. Ayon sa kanilang music teacher, layong ituro ng eskwelahan sa mga estudyante ang kahalagahan ng musika. Johnny, mukhang nag-enjoy ka dun sa preview, ah. Super. Dahil dyan, ikaw na magko-cover ng Senate bukas. Ayun na Bilang nga. nag-i-enjoy ka. Parang iba ata outfitan doon. Hindi ako Puti bagay. rin, puti rin. Puti din. Pero congrats, ha. Thank you, thank you. Diba? Diba? Hey. Okay, sa bukas sa Senado ka. At yan po, 45 minutos pag-imayos Malagang Airlines. Nini-play ka ni Ed Lingaw. Balitan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangkas sa pagbabalita. Ako po si Mehan Los Baños. Ako naman po si Ed Lingaw. Magandang gabi.